Kasi pag nag-e-exhort ka, kailangan mo tawagin yung ibang tao na i-exhort mo. Kailangan mo siyang pagsabihan. Bibig na naman. So, ipagpaumanhin nyo, medyo magalaw ako kasi malamig po talaga dito. October pa lang. At ang ikaapat po, yung ruling. Ah, ang ruling po, kailangan din ng bibig. Hindi ka pwedeng mamuno, hindi ka pwedeng maging epektibong ruler or leader kung hindi ka naririnig. So, 4 out of 7 gawa ng bibig. At yung tatlong na natitira, gawa ito ng kamay. Tulad halimbawa ng ministry. Ang ministry po ay ang pagsisilbi, paglilingkod. So, ang pagsisilbi po sa atin, lagi po involve ang kamay. Mga kamay. Pagluluto, paghuhugas, aayos ng mga anuman ang nasira sa bahay ng Diyos o sa building o sa bahay ng kapatiran. Another yung giving. So, di ba, pag nagbibigay ka sa isang kapatid o sa isang tao, hindi naman pwedeng hindi ka gagamit ng kahit pa man po transfer na lang, mobile wallet, gumamit ka pa rin ng kamay. Kasi hawak mo yung cellphone, pumindot ka pa rin. So kamay pa rin yun. Kahit pa masabihin na hands-free na yung nagpaabot ka, kamay pa rin. Kahit hindi naman talaga kamay mo ang nag-abot doon sa binigyan mo, ibang kamay pa rin, kamay pa rin. So ministry, giving, and then mercy. Alam niyo po, ang mercy dito, gift din ito na hindi masasabi, hindi makikita ang mercy mo kung hindi nakita yung kamay mo. Kung ano yung ginawa ng kamay mo. So yan ang point number 3 ko sa lesson na ito. Ang gifts, kung hindi gawa ng bibig, gawa ng kamay. Pero kahit pa man po bibig o kamay, pareho po, involved po dyan syempre ang kailangan nag-iisip at kailangan tama ang puso. Sabi ko nga kanina, may potential na magamit mo yung gift ng mali. So kung mali yung puso, then ang magiging resulta ng pag-apply mo ng gift mo is mali din. Mali ang isip, ang resulta din ng pag-apply mo ng gift, mali din. So, again, sa church natin, kahit obserbahan ninyo ang mga gawain, dalawa lang ang gawain na nangingibabaw o dominant siya. Dominante siyang gawain. Gawa ng bibig o salita at gawa ng kamay. By word or by works. So, ibig sabihin kung nagtatrabaho ka, manahimik ka. Kasi hindi naman ginagamit yung bibig sa pagtatrabaho mo. Naglilinis ka. Hindi mo magagawa ng mabuti yun kung salita ka ng salita. Na gagawa ka ng lesson, hindi ka makaka-focus kung may nanggugulo sa'yo. So kung nagtatrabaho ka, manahimik ka, kung kailangan mo rin magsalita, yung iba naman ang manahimik, ikaw yung magsasalita. At since kung ang trabaho mo magturo, magsalita, hayaan mo ang iba ang gumawa ng kanilang kamay. Naalala nyo sa Acts chapter 6, ang mga apostles, sabi ng apostles, hindi na tama na pati yung pagpapakain sa mga balo na sobrang dami na, mas marami pa sa kanila, ay sila pa ring 12 ang gagawa. So, ang suggestion ng apostles sa Acts chapter 6, ang church ay maghalal, pumili ng
magiging mga deacons para sila, ang trabaho nila, magluto, mag-serve, mag-asikaso ng mga widows. Para silang apostles, makakatutok sila sa pag-pray at pag-aaral at pagtuturo ng Word of God. So kung ang pinuno na ang trabaho ay magsalita, manalangin, magturo, siya pa ang gagawa ng kamay, then hindi makatarungan, hindi matino para sa church yan. Sabi nga ni Teacher Diyos minsan, bagamat dati ginagawa natin yan sa church, may sistema tayo na rotation pa rin ang paglilinis, ay hindi na rin naman kakayanin. Tama, kasi tingnan ninyo ang turo ng Apostle Paul. Kaya nga iba-iba ang gift. Hindi lahat. Kailangan na natin unawain, mga kapatid. Nauna lang ako sa inyo. Nung pinag-aralan ito, na-realize ko na kailangan pala talagang tanggapin natin kung bakit ang iba sa church ay tahimik talaga. So, yung tahimik na yon, malamang wala silang gift na involving ang bibig. Pero sisiguraduhin dapat na makita sa yung gift na ginagamitan ng mga kamay. So kailangan unawain natin na hindi pwedeng lahat sa church is nagsasalita. And sana makatulong itong lesson na ma-appreciate natin kahit may mga tahimik. So siguro by this time naiisip niya na oo, si ganito ang miyembro, tahimik lang, pero maaasahan sa gawain na kinagamitan ng kamay. On the other hand, si ganito na nagiging blessing sa mga bibig, sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig, pero hindi naman siya maasahan sa mga gawain na ginagamitan ng kamay. So napaka dakila ng Panginoon na naisip niya na ito bago pa man magtanim ng church. Napaka dakila ng Panginoon na bawat isang tao binigyan niya ng gift kasi nagdidesire ang Diyos na maligtas lahat. So, kung maliligtas ang may gift, magagamit niya ng tama. Okay?